Good morning mga kahimas. So, meron tayong Toyota Innova engine wash tutorial. Ayan, meron siya mga tagas. So mamaya bago tayo magsagawa ng pag-engine wash ay mag-aalis tayo ng negative tsaka positive ng battery para walang aberiyang mangyari. Okay? Then pwede kaya mag-apply ng crudo yan sa mga parts na ganyan, engine degreaser or WD-40, kerosene, pwede po yan. Ayan. At gagamit din tayo mamaya ng aluminum cleaner para sa aluminum hose. Yan, mga aluminum hose gagamit tayo mamaya. At sa engine panel parts gagamit tayo ng engine degreaser, gamit tayo. Yan. Okay, so yun mga kahimas, ingatan nyo rin pala ang insulator. Huwag kayo gagamit ng pressure water dahil pwede po yung masira. Okay, pwede yan mga kahimas, microfiber towel, basain nyo lang sa may sabon, then pigaan nyo ng maigi at ihagod nyo sa insulator. Okay, para hindi kayo makasira. Dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet, pwede po yung masira, katulad nito nasa picture. Yan. Syempre mga kahimas, kasama rin yan sa paglilinis sa engine wash tutorial. Okay, so ginagawa ko po yan kahit anong sasakyan, kasama talaga yan, part na yan. Engine bay, kasama po yan. Hood, yan. Okay, so kailangan mga kahimas, lahat ng abot ay masabunin nyo or makuskus ninyo na maayos para maganda kalabasan ng inyong trabaho. At gagamit tayo mamaya ng apron para hindi tumama yung ating metal na bagay, belt or susi sa top coat color. So hindi lang engine wash ang ating iingatan, syempre yung labas din ay ating iingatan. Magaling! Lalo ka nilang makukursunadan! Sana all. Okay, then ingatan nyo rin pala ang kanyang mga sensor socket na mabunot or mahugot at maputol ang kanyang mga cable harness dahil pwede yung magkaroon ng check engine. Okay, pwede yung magkaroon ng check engine. Based on my experience, nakaputol ako ng cable ng alternator kaya nagkaroon ng check engine. Kaya para sa mga gusto mag-DIY, ingatan ninyo na maputol ang kanyang mga cable harness sensor. Ayan, yan yung mga yan, iwasan ninyo na maputol, syempre mahugot yan ang kanyang mga sensor para hindi magkaroon ng check engine, based on my experience. Ayan mga kahimas, so gagamit tayo mamaya ng aluminum cleaner panglinis ng hose. Ayan, tsaka yung sa ilalim panglinis ng hose. Meron po niyan sa meron po niyan sa online. Then sa plastic panel pwede kayong gamit ng engine degreaser. Ayan, mga plastic panel. At sa mayroong mga tagas katulad niyan, yan ay pwede kayo gamit ng crudo, ang kerosene or WD-40. Babaran nyo muna, kuskusin nyo ng paintbrush or ang toothbrush na mga hindi ginagamit bago nyo spray ng pressure water. Yan para sa mga gusto mag DIY or mag engine wash. Okay, so yun nga pala mga kahimas, sa mga nagtatanong kung nasaan ang kanyang ECU or computer box. Okay, so wala siya dito sa loob ng makina. Okay, yan, may nagtanong ka sa akin, ito raw yung computer box. Ano po ito mga kahimas? Ano po ito? Fuse box.
Fuse box po yan. Yan, di ko lang mabuksan eh. Fuse box po yan, hindi po yung computer box. Okay, pero siyempre, part pa rin yan ng sasakyan, ng electrical. So, andito po sa loob ng kanyang sasakyan. Ayan, passenger side. Sa ilalim po nitong dashboard, andyan po yung kanyang computer box. So, eto mga kahimas, ang kanyang computer box, ECU. Ayan, to. Okay, yan po ang kanyang computer box or ECU. Yan. Merong mga sasakyan na normal po yan mga kahimas. Merong mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ang design. Depende po yan. Nag-iiba yan ang pwesto. Minsan nandoon sa loob ng makina at minsan naman naandito. Minsan nandoon sa loob ng engine bay. Depende po sa mga sasakyan ay nag-iiba ng pwesto. So katulad niyan, filter box, nag-iiba rin yan ng pwesto. Syempre yung battery, yung fuse box, nag-iiba yan ng pwesto. Yung engine, nag-iiba rin yan. Depende sa manufacturer. Yan, para sa mga tigtatanong syempre. Okay? Yan. So bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, lagi ko sinasabi ito, napaandarin nyo muna, double check nyo muna yung gauge para karagdagang diba, idea, safety first. So paandarin muna natin. Paandarin muna natin ang kanyang susi. Ito. Susi. Paandarin muna natin para karagdagang pag-iingat din syempre. Minsan kasi merong mga customer na hanap damay. Meron check engine, then or merong nangyari na sa kanyang makina, isisisi sa mga gumagawa. Okay? Nobody's perfect. So, ayan. Manual transmission. Left and right. Ayan. Okay? Or itanong nyo sa marunong bago kayo magpaandar ng sasakyan. Lalo sa mga baguhan. Paandarin natin. Ayan. First click. Normal po yan. Meron siyang sign ng check engine. Ayun yung kulay orange. Pero pag umandar na po yan, kailangan mawala. So yun mga kahimas, kung sakali hindi siya mawala, kapag inyong pinaandar yung makina, hindi nawala yung kanyang sign ng check engine, pinakamaganda ay ipagbigay alam nyo muna sa customer. Or gumawa muna kayo ng video na hindi nyo pa na engine wash, ipakita nyo yung makina, then itong gauge para karagdagang idea, para meron kayong evidence sa client if in case na iiwan yung sasakyan, ipa-engine wash sa inyo, di ba? Mahirap kasi yung hanap damay. Sinungaling ka! Praise the Meron Lord! check engine, ay check nyo muna yung mga sensor, socket, terminal, baka nahugot, at yung mga cable baka naputol. So kung wala naman, then check nyo yung battery, tanggalin nyo yung negative, katukin nyo, then hugutin nyo, hintayin nyo 10 seconds bago nyo ulit ikabit. Okay, yan para sa mga baguhan. Minsan nagkakaroon ng troubleshooting yan sa pagkakabit ng battery, ng battery yan. Tama, ng battery yan. Kaya yun, hugutin nyo muna yung negative ng battery, then hintayin nyo 10 seconds, ibalik nyo ulit. Yan, nangyayari po yan. Turo din sa akin ng mga mekaniko na professional. Hindi ko rin alam yung dati. Pero natuto ko, nagkaroon ng experience. Kaya, sineshare ko sa inyo. Okay? Ayokong gagawa tayong masama. Andarin natin mga kahim. Andarin natin. Ayan. So, wala po sa check engine. Siyempre, yung seatbelt. Ayan. Okay. Brake. Ayan, yung sign, brake, syempre, open door. Nakabukas yung pintuan, ayan. Okay? So, ayan, patay muna natin mga kahimas, maingay. Ayan. Ayan, patay ko muna, maingay eh. Yun mga kahimas, no? So, kailangan, after nyo mag-engine wash, ganyan pa rin ng kalabasan. If in case mga kahimas na meron lumabas sa check engine after nyo mag-engine wash, double check nyo yung mga terminal socket sensor, ang i-blower ninyo,
check nyo yung mga cable, harness, at baka naputo lang. Hugutin nyo yung battery, yung positive, yung negative. Then hintayin nyo 10 seconds. So kung binalik nyo at ganoon pa rin, ay tumawag lang ng mekaniko. Syempre hindi lang yung basta mekaniko, tumawag kayo ng mekaniko na merong scanner. Okay, dahil mahirap po hula. Ano ako, manghuhula? Okay, dahil marami po yung mga harness, cable, sensor. Kaya pinakamainam ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong alam sa scanner. Okay? Mahirap po kasi manghula dahil marami niyang harness. Baka mamaya akala niya yung pala yung sira, bibili kayo ng socket terminal sensor, so mali pala yung nabili nyo. Iba po kasi talaga yung merong scanner. Alam niya agad at kaya niya agad i-detect kung saan nagkaroon ng problema. Yan para sa mga baguhan. Okay? Yan kanalag idea po sa inyo. Pinatay ko na yung makina, maingay. Huwag ka na marami tanong. Trabaho ka na lang. So yun mga kahimas, mga kailangan natin syempre. Blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor pang tuyo sa buong area or yung buong makina. Lalo yung mga terminal socket sensor ay kailangan ma-blower ninyo ng maayos or mahanginan ninyo ng maayos. Pressure water, syempre panghugas, okay? Pang spray sa buong area para matanggal yung mga alikabok, putik. Gagamit tayo ng shampoo kung wala kayong automatic shampoo. Foam duct machine, pwede naman yung car shampoo, pwede naman Joy, pwede naman powder. Okay? Nagkakatalo lang yan sa kuskus ng tao. Yan, para sa mga baguhat, di ba? Gagamit tayo ng paintbrush or detailing brush. Kung wala kang detailing brush, pwede naman yung paintbrush. Meron yan sa palengke, hardware, meron yan. Siyempre, wash mitt, foam, or microfiber towel, pansabon, kahit alin dyan, pwede po yan, mga kahimas. Lahat ng abot ay kailangan nyo sabunin para maganda kalabasan ng inyong trabaho. So eto na mga kahimas, then bago ko siya binasa, tinanggal ko muna yung kanyang positive at negative ng battery. Ayan, nilagyan ko ng plastic lang. Ayan, okay? Ayan, nakapag-apply na rin ako ng kerosene sa mga may tagas ng langis or oil leak. Ayan, okay, sa ilalim. At sa area ng aluminum ay nakapag-apply na rin ako. Ayan, aluminum cleaner. Ayan, makintab na siya sa aluminum. Meron po niya sa online, aluminum cleaner. At sa panel ng engine bay, top coat, nakapag-apply na ako ng engine degreaser. Ayan, kapag-apply na tayo sa buong area
pali sa mga plastic, rubber, nakapag-apply na tayo ng engine degreaser. Syempre sa kanyang hood panel, nakapag-apply na rin tayo ng engine degreaser. At nakapaglinis na rin tayo ng insulator. Gumamit lang tayo ng wash mitt, then pinigaan ko lang, tsaka ako hinagod sa insulator. Kaya para sa mga baguhan, no, huwag kayo gagamit ng pressure water dahil pwede makasira sa insulator. Sa basahan lang mga kahimas, pigaan nyo lang ng maigi or lagay nyo ng sabon, pigaan nyo ng maigi bago nyo ihagod sa insulator para hindi kayo makasira. Ayan. So bari ano na siya mga kahimas, old model na ng Innova, kaya laspag na rin yung kanyang insulator. Okay, more on tutorial marami ako sa aking channel sa paglilinis ng insulator. Hood, ayan. Then syempre, ang atin naman gagawin ay magkasabon tayo sa buong area. Nakapag-apply na tayo ng ng chemical, no. Siyempre na kayo maingay dahil ang tayo tabing highway. Maingay. So ngayon naman ay mag-apply tayo ng pagkasabon sa buong area. So lahat ng abot kailangan masabon nyo ninyo ng maayos at iwasan ninyo na maputol yung kanyang mga kable or harness. Yan, iwasan ninyo na maputol or mahugot yung kanyang terminal socket sensor. So lahat, no? Lahat kailangan maingatan ninyo maputol. Yan, mga cable. So gamitin natin ano lang, ayan, paintbrush. Kung wala kang detailing brush, meron yan sa online. Para sa mga area na hindi abot ng ating mga daliri. Syempre yan, wash mitt. Kung wala kayong wash mitt foam, pwede naman yon, or microfiber towel pansabon, basahan. At gamit lang ako ng timba. Ayan, gamit ko lang ay Joy. Or pwede rin naman powder, car shampoo, pwede rin po yan. Pansabon sa lahat ng area. Ang mahalaga po ay masabunin nyo ng maayos yung buong area, lahat ng abot. Ayan, so tayo naman ay magkasabon.
So eto na mga kahimas, okay na siya. Nakapag-blower na tayo. Lahat ng mga terminal socket sensor na blower natin ng maayos. Okay? So huwag nyo kakalimutan yan. Lahat ng mga terminal socket sensor ay kailangan ma-blower ninyo ng maayos bago kayo magsagawa ng pagkakabit ng battery or pagpapaandar. Ayan, shout nga pala kay Lloyd. Kagaling yan. So malinis na rin yung kanyang mga aluminum cleaner. Okay, na-apply na natin ng chemical. Syempre yung kanyang mga engine bay color, okay na rin, goods na. At sa mga sulok, okay na rin siya, goods. Yung mga plastic, na-apply na natin lahat ng mga engine degreaser. Okay, so yeah, huwag nyo kakalimutan na kailangan lahat ng abot ay ma-applyan nyo ng degreaser at makuskus ninyo. Siyempre ganoon din sa pagkasabon, kailangan makuskus nyo rin na maayos. Kahit na yung mga LEC mga kahimas, yan, ang mga LEC kasama rin po yan. Basta lahat ng mga abot. At ulitin ko ay huwag nyo kalimutan na iwasan nyo maputol ang kanyang mga cable. Okay, iwasan nyo maputol dahil magkakaroon yan ng check engine sa kanyang gauge panel. Or iwasan nyo rin mahugot syempre. Yan, iba yung pag-iingat. I-blower na maayos, yan, bago nyo ikabit yung positive tsaka negative ng battery. At bago nyo paandarin. Okay. Then itong kanyang cover, okay na rin. Yan, malinis na rin. Harap at likod. So okay na. Ayan. Then kakabit ko lang tong mga kahimas, kakabit ko lang tong positive tsaka negative, then paandar natin. So check natin kung meron check engine na lalabas sa kanyang gauge. At katulad ng sabi ko kanina, if in case na may lumabas na check engine sa kanyang gauge, so double check ulit natin. Check natin yung kanyang mga terminal socket sensor, baka naputol lang or nahugot. Double check natin and atin ang paandarin or pa-startin. At kung sakaling meron pa rin, yun, tumawag kayo ng mga mekaniko. Siyempre yung mga mekaniko na merong scanner, siyempre ikabit nyo na yung kanyang negative at positive. Pwede rin naman kayo maghugot ng positive lang kahit hindi na yung negative. So ang ginagawa ko lang, hinuhugot ko na pati yung negative tsaka positive, hinuhugot ko na rin bago ako magsagawa ng pag-engine wash or paghuhugas ng makina. So paandar na natin. Check natin kung meron check engine yung gauge. Ayan. At para sa mga baguhan, manual transmission, ayan, magtanong kayo sa marunong. Kung di kayo marunong, kailangan naka-neutral bago kayo magpa-start. Okay, so paandarin natin. At ayun na nga mga kahimas, so walang nangyaring check engine. Same pa rin nung una natin isinagawa. Bago tayo maghugas ng makina, check natin yung gauge, diba? So ganyan din yung lumabas. So walang nangyari or walang nangyaring aberya or check engine sa gauge. So success ang ating sinagawang engine wash tutorial nitong Toyota Innova. Yan, para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel, more on engine wash tutorial. Ayan. Salamat po at maabot na naman kayo hanggang sa kaduluduluhan ng aking engine wash tutorial. Shoutout po sa lahat ng ating mga dyan, mga bagong subscriber, bagong silent viewers. Siyempre mga silent viewer, ayan, shoutout po sa inyo ng marami. Ingat po kayo lahat, ingat po kayo, saan kayo naroon. So kita-kits po tayo sa mga sunod na upload. Maraming salamat po at ingat po parate. So thank you po.